sa hearing ng Senado. Ayon sa testigo, siya raw ay pinagbintangang nandaraya sa sabungan ng mga security guard ng Manila Arena. Ang mga security na ito, ayon sa kanya, ay tauhan ng isang kilalang negosyante, walang iba kundi si Atong Ang. Matapos hulihin ang mga pinaghihinalaan, sila raw ay pinipilit umamin kung sino ang kanilang amo, at pagkatapos nito, sila ay pinapasa sa isang grupo ng pulis na kilala bilang Provincial Intelligence Branch o PIB ng Laguna. Panoorin natin muli ang hearing sa Senado kung saan tumistigo ang dalawang nakakita sa pagkuha ng mga nawawalang sabongero at pag-amin ng mga security na si Atong ang mastermind sa pagkawala ng maraming sabongero. Pwede bang mag-share ka sa amin sa nangyari? Ako si Don Marcin Cueco. Kita, 23 years old po. Saan? At sa Palot, Rizal po. So, ngayon po, noong January 13, nag-entry po kami sa Manila Arena. Ang entry name po namin, DJ po. Ngayon po, bago po nawala yung mga biktima po ng Manila Arena, nakakita ko po. Ngayon po, nung ang mga galing po ng slot area, mayroon pong galing po ng Cup House, mayroon pong security na nandun ako at nakukulang sa mabalang po ng Cup House namin. Ang tanong lang ang security, mga naka-nagawin po sila. Tapos yung isa po, na meron pong ID, yung nakapasok lang po sa loob ng bakit, pero kita mo po tayo yung ID. Ngayon po, first time mo lang pumunta sa Manila, bali second time pa. Second time pa po. Yung ibang arena, punta ka na, tapos saan ka yung ibang arena punta? Santa Cruz po, tapos di pa Batangas. Nakailan punta ka sa Santa Cruz? Sa Santa Cruz po, hindi ko na rin po masyadong tanda kasi maraming beses na rin po ako nakakaroon ng Santa Cruz. Maraming beses. So, kung guardia na ito, pamilyar mo na ito, nakilala mo na guardia talaga sila po ako. Nakikita ko ito sa Manila, nakikita ko rin ito sa Santa Cruz. Sa Manila Arena po, next time ko kung nakita yung mga involved po. Pero sa Santa Cruz po, madalas ko po silang makita. Dito sa Laguna. Kasi ito rin. Ngayon po, nung may entry po ako ng Manila Arena, DJ po ang entry name namin. Pagpunta po ng Cup House, meron akong security na nandun ako sa may tapat ng Cup House namin. Yung iba po, nandun po sa loob ng Cup House ng victim. Ngayon po, ang victim po ay yung nasa loob po ng Cup House ng mga security ay si yung tinatawag po nila yung chief. Bali, hindi ko po kilala yung pangalan, pero kung sa mukha, kilala ko po. Mukha, kilala mo ka po. Dito, sa, andito rin, kilala mo? Meron dito? Chief? Ano? Yes, sir. Ha? Sino? Julie Patibungan po. Julie Patibungan? Yes po. Siya yung natawag na chief. Bali po, meron po siyang isang kasama pa na inuutosan po niya na bali po ang tawag po kasi yung isang inutusan niya, chief po. Chief po yung tawag. Bali yung may katabi po siya na inutusan niya. Yung inutusan niya po, ang tawag po sa sinabihan, chief. Chief? Opo. Bali po, ang tingin mo, siya police. Bakit chief ito? Hindi ko po, kasi po nakaitim na jacket po sila. Sige, tuloy mo. Ngayon po, nagtaka po ako bakit marami pong security ron sa house 33G. Kasi po, 32 po kami, 33 po yung house ng biktima. Magkatabi lang po ang halos. Ngayon po, may awan pong security na umakyat po sa house. Kapag po pumasok po sa loob ng house ng biktima, andun po yung tinatawag po ng jeep. Ngayon po, yung mga tao po sa loob ng Cup House, dinatnan po nila, nag-i-imper ng panlaban nilang Maya po,
kinuha na po yung mga tao. Ito pong si Velasco, lumabas po. Bali po, nung lumabas po si Velasco, pinarang niya po. Sino siya? Yung patulungan po. Pinarang niya? Opo. Saan palabas? Saan kita? Palabas po sa house nila kasi po natatakot po siguro yung tao. Kaya po lumabas. Ang saklap po. Velasco? Opo. Kumsek, ito ba Velasco kasama doon sa walang anin? Biktima yan? Okay. Kasama doon sa atin yung Velasco. Si Mabo sir. Maya-maya po, pinabahan po nila yung tao. Ang unang-unang nakuha, si Rondel Cristoro, si Gomez, tapos si Velasco. Tapos po yung Marlon Bakay, dito po sa Hulwi nakuha, ng Manila Arena. Saan po ba? Sa Hulwi po ng Manila Arena, papunta po Pactos nila. Okay. Hindi na po nakarating ng Pactos si Marlon kasi po may humarang na rin po sa kanyang isang security. Pinaba na po siya, tapos kinuha lang po yung dala-dala niyang kasi binaba. Saan binaba? Binaba na po ng basement. Basement ng ano? Manila Arena po. Manila Arena? Opo. Okay. Kasi po nandun po kami sa pinakang taas po na house. Okay. Sa 32 po. Ngayon po, binaba po sila ng basement. Ngayon po, nung nakuha po yung 4 na tao, naiwan po si Mark Carlos Zavala, tapos si Tidongan po dun sa taas, nagbantay dun sa house ng biktima habang binababa po yung mga biktima. Okay. Doon po, nung mga isang minuto ang nakalipas, sumunod po ako dun sa mga ibinabot ng tao kasi po kilala po yung mga nawawalang tao sa Manila Arena. Sinundan ko po. Pagsunod ko po sa may basement, tinignan ko po kung saan dadalhin yung mga tao. Meron po nakaabang na isang van. May nakaabang puro na isang van na pinagsakay ng mga biktima. Ang nawawala po sa Manila Arena, si James Papay, Marlon Papay, Rondel Cristoro, Joel Gomez, and Jean-Claude Pinonog. Yung 4 po sa anim po nawawala sa Manila Arena, ang nakita ko po na nakuha, 4 lang po. Pero po yung dalawa, si James Papay, si Dr. Pinono, nakita ko lang po, sinakatay na po sa van. Mag-describe ko yung van na sinakyan niya. Yung light gray po na van. Light gray na van? Apo. Tapos, nung umakyat na po ako ng top house, yung may sakay sila, hindi ko na po bumalik na po ako ng top house, medyo nagtagal-tagal na po ako. Kasi nga po, alam ko pa po may security pa po sa taas. Maya-maya po, meron po kung dumating ng mga security na nagbaba ng gamit. Yun nga po si Consolacion, si Berbilio, tapos si Materiano. Materiano ha? Di ko yung last meeting ha? Last po. Materiano. Ano nalaman mo ang pangalan niyo? Bali po, nung oras po na mawala yung mga tao, yung si Inonog po, yung Jean-Claude Inonog, nakatawag po nun sa tatay niya. Yung tatay niya po, pumunta po sa Manila Arena. Pagpunta niya po ron, ang inabutan niya po ng mga security, pinagkukunan niya po ng mga picture yung ID. Yung po yung picture ng tatay niya. Kaya po, nung pinakita po sa akin, na-identify po yung mga pangalan nila. Kasi po, meron po picture si Inono. Okay. Ngayon po, yung mga picture po na nakuha na ni Inono, sila po yung mga nagtakot ng gamit ng biktima. Gamit? Opo. Yung nakita ko. Opo. Anong ginawa nila? Ano yung ginawa? Pagdating po nila rin sa may house ng biktima, kinuha po nila yung mga gamit ng yung konting, yung timbangan, yung apo-apo. Kinuha po nila Bertilio at si Matilcano at si Consilasyon. Saan mo na dinala? Hindi ko na po kung saan po dinala kasi po hindi ko na po na sundan. Sige, continue. Naglaban po kami sa may Santa Cruz, Laguna po. Noong November 18,
kami doon, alas 7 po ng gabi. Po, sabi po sa amin, alas 3 po ng galing araw ang umpisa po ng laban namin. Kaya po, naghintay na lang po kami doon. Kaysa bumalik pa rin po kami, naghintay na lang po kami. Nung maghintay po kami, mga bandang alas 3, mag-alas 3 po ng galing araw, nag-umpisa na po ang laban. Nung naglaban na po kami, doon sa unang entry po namin, 2 panalo po, tapos isang tabla. Doon po sa pangalawang entry, 2 panalo po, isang talo po. Doon po sila nagkameriya po sa pangatlong laban. Ang sabi po daw na, bakit po daw nabali yung puto ng paa ng manok. Tapos, yun po ang sinabihan, kinuha po sa amin yung natalong ng sentensyador ng Palasan po, sa Laguna po. Nung kinuha po niya sa amin, sabi po sa amin, mga matyachopi yata kayo eh. Sabi ko, hindi naman po. Kami po ay naglalaban dito po, balik-balik na po kami dito. Kaya po ang sabi sa amin po, sino nagsabi sa'yo? Yung pong sentensya daw po doon sa Santa Cruz Laguna po. Sige, tuloy. Nung pong sinabi po sa amin na gano'n, na dinala po nila sa doktor. Ang sabi po sa doktor, baakin po daw yung pinti, tignan kung may kayas yung buto. Pag may kayas po daw, hindi na rin po daw kami makita. Sabi ko naman po sa kanila, sige, patingnan niyo po. Tingnan niyo po kung may kayas. Kami naman po ay willing dyan sa sinasabi niyo kasi hindi naman po talaga ang gumagawa ng ganyan. Nung pong time na yun, nung magkaroon ng pabariya po doon, yung pong mga uling laban po namin, hinalot na po nila ang laban po namin, hindi na po kami pinatuloy. Nung hinalot na po kami, may mga may mga gwardiya na po nakabantay po sa amin. Dahil po, yung driver po namin, pumipili po ng pagkain. Mga bandang, mga 4:30 ng umaga. Bigla pong nagdami na po ng security guard po doon sa loob ng sa buwan po. Binakbantayan na po kami doon sa May 10. Nung pong binantayan po kami sa May 10, mga siguro po mga paalasin ko, bigla po may lumapit sa akin sa lalaki na kinalpot po ako sa ganito. Ang tanong po, kayo ba yung may entry ng game farm? Ano ginawa ko sa'yo? Sino? Kinalpot po ako bigla sa damit po. Sino yung lalaki na yun? Si, alias London po. London? Opo. Hindi ko bisa si sino? Si alias London po. Saan? Nandito? Pwede dito? Opo. Sino? Saan? Anong ginawa ni London sa'yo? Kinalpot po niya ako sa batok po. Sabi, subukan mo lumaban, patay na kita. Tapos po noon, sabi ko po, bakit po kami pinaganito? Ay wala naman po kami alam niya. Sabi, mga matyatrope kayo. Sabi ko naman po sa kanila, hindi naman po napapatunayan at marami po kami labang na beses dito na pabalik-balik po kami. Nung pagkaantot po sa akin, dinala po niya ako sa may pahingaan po niya. Bahay-bahay? Doon po sa may pong pahingaan po niya. Tapos, nung dinala po niya ako, sabi po sa akin, huwag na po daw ako lalaban, baka po daw kami mamatay. Tapos, nung po sabi ko, hindi naman po kami lalaban at wala naman po kami ginagawa kasalanan sa inyo. Tapos tinanong po niya kung nasaan po yung mga kasama namin. Sinabi ko po, nandun po kumukuha ng gate pass ko para makauwi na kami. Meron ka sinabi dito sa affidavit mo na maya-maya ay tumawag itong si Dundun ng cellphone. Ako. Sino tinawagan niya? Ang pakarinig ko po, kalapit ko po siya, si
ang tawag niya po ay Boss A. Sino yung busay? Yun po ang ano po namin na sinasabi niya si Atong ang po lang. Anong sabi ni Dondon kay Boss Atong Ang? Ang sabi po ay, Boss A, may mga tao na naman dito na pumasok na mga magjojoke po. Naka-loudspeaker po yung cellphone niya. Sabi, naka-loudspeaker po. Loudspeaker. Opo. Narinig ko po. Narinig mo? Opo. Kilala mong boses si Atong Ang? Medyo malat po. Mana? Cellphone. Anong sinabi ni Atong Ang? Anong sagot niya? Ang sabi po ni, nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pagka hindi niya namin, patayin mo na. Patayin mo na? Oo. Narinig mo? Opo. Sigurado ka? Opo. Hindi lang naman po ako nakakarinig doon. Sino ba Pati nakarinig? mga kasama ko. Paano mo nalalaman na boses si Atong Ang yung nasa loudspeaker? Ay siya lang naman po ang tinawagan niya na boss A eh. Si Boss Atong lang po ang inaano na AE. Pagkatapos nun, ano nangyari? Ang pagkatapos po noon,